Oriental Mindoro, ika-18 sa buwan ng Setyembre taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, PNP muling nagbigay paalala sa lahat ngayong holiday season. Matapos ang pagkasunog ng ilang bahagi, gusali ng Registry of Deeds balik normal na. Programang Agri-Pinoy inilunsad na sa lalawigan. At sa detalye ng ating mga balita, ngayong araw, ika-18 ng Setyembre, ipinagdiwang ng mga senior citizens ng Bayan ng Baco ang ika-18 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito, na dinaluhan hindi lamang ng mga kasapi ng nasabing samahan na pinamumunuan ng presidente nito na si Hermogenes Tobias, kundi maging ng mga lokal na opisyales ng pamahalaan, gaya ni Baco Municipal Mayor Graciano de la Chica, kasama ang kanyang mga kapwa-opisyal sa pamahalaang bayan, Vice Governor Humerlito Dolor, PGOM Consultant Doc Nel Beñaflor, Board Member Ryan Arago, Special Assistant to Senior Citizen Zenny Garing, Federation of Senior Citizens of Oriental Mindoro President Mabini Comia at marami pang iba. Sa kabila ng kanilang edad, ipinakita ng mga katandaan ang kanilang pagiging aktibo kung saan may ilan pang nagpakitang gilas sa iba't ibang natatanging bilang gaya ng pagsayaw, pagtula at nakatawag rin ng pansin ng lahat ang balagtasan ng 3 katandaan hinggil sa kanilang natatanggap na 500 pisong buwan ng pensyon na anilay dapat na ibigay sa lahat ng katandaan at hindi lamang sa mga mahihirap na senior citizens. Samantala, tampok rin sa gawain ang panunumpa ng mga opisyales ng samahan ng mga senior citizens sa bawat barangay sa naturang bayan at ilan pang mga gawain ang idinaos na pawang nagbigay ng kasiyahan sa mga nagsidalong katandaan. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Kasi kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Matatandaan na 2 ng Hulyo nang matupok ng apoy ang ilang bahagi ng Land Registration Authority Building sa Barangay Santa Isabel kung saan tinatayang humigit kumulang umano sa 7 milyong piso ang pinsala ng insidente. Makalipas ang ilang buwang konstruksyon, muling naibalik sa normal ang nasabing gusali, kung saan sa naging pagbisita ng Newsline team sa naturang establishmento, makikita na tila walang naganap na trahedya sa nasabing tanggapan. Ayon kay Registry of Deed 4, Attorney Pepito Mortel, nitong nakaraang linggo lamang nang matapos ang rehabilitasyon ng gusali, kung saan bagamat muling naibalik sa dating formal ang receiving area, ahensya ay ilang renovasyon rin anya ang isinagawa, kung saan mas pinalawak pa ang lugar at mas naging kaaya-aya itong tingnan dahil sa maliwanag na espasyo nito na magbibigay ng higit na kumbinyenteng pananatili ng kanilang mga kliyente. Samantala, sa susunod na linggo, inaasahan na ang muling pagpapasinaya ng gusali na muling magbibigay ng bagong muka di lamang sa lungsod ng Calapan, kundi maging sa buong lalawigan dahil isa ito sa may pinakamagandang istruktura sa Land Registration Office sa buong bansa. Iba pa mga balita, makalipas lamang ang ilang paalala.
pagpapatuloy ng ating mga balita. Bandang 3:00 ng madaling araw kanina, ika-18 ng Setyembre, taong kasalukuyan nang makakumpiska ng mga ilegal na ligaring kahoy ang mga tauhan ng Baco Municipal Station sa isang barangay sa nasabing bayan. Sa ulat ng Baco MPS na pinamumunuan ni Police Inspector Arsenio Abo, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mga nakatagong ilegal na nilagaring kahoy sa Baybay Ilog at nakanda na umanong ibiyahe patungong Batangas. Agad naman nilang pinuntahan ang sinasabing lugar ng informante kung saan natagpuan nila ang 18 piraso ng nilagaring kahoy na apitok na tinatayang nagkakalaga ng mahigit sa 8,000 piso. Dinala naman ang mga nasabing kahoy sa istasyon ng pulisya habang isinasaayos ang mga dokumento upang i-turn over naman ito sa Senro. Samantala, hindi na bago ang pagsulputan ng mga kawatan tuwing sasapit ang Burr months o ang nalalapit na Kapaskuhan. Kaugnay nito, kasabay ng paghahanda ng mga kapulisan sa mga ganitong panahon, ay na rin kay City PNP Chief Police Superintendent William Destura. Tuloy-tuloy ang kanilang gagawing pagbabantay sa kalunsuran, gayon din ang mga checkpoints at choke points, higit ngayong papasok na ang holiday season na marami ang posibleng mananamantala. Maliban dito, matatandaan na nito lamang ang 1 ng Setyembre nang isang lalaki ang nabiktima ng pamamaril sa Uba Street sa Barangay Lalud, kung saan hanggang sa kasalukuyan anya ay patuloy pa rin ang kanilang masusing investigasyon para sa motibo ng pagpaslang sa biktima. Palagi natin tinatap yung ating mga counterpart, yung ating barangay official na on their part ay sabi ko mag-initiate din sila ng kanilang actions dahil so far kasi sa pagdating sa strength ng kapulisan talagang hindi namin kaya kami ang naman dyan. At yun yung pangyayari nga kay Luarga, patuloy pa rin yung ginagawang follow-up ng ating mga intelligence personnel para ma-unmask kung sino ba talaga yung perpetrator. Sa ngayon talagang sabi ko nahihirapan ng kapulisan dahil unang-una nga sabi ko hindi naman pwedeng madali yung pag-iimbestiga dyan para assure natin na talaga magbigay naman karapatang justisya yung side ng pamilya. Sa huli, sa kabila ng pangakong paggampan sa kanilang tungkulin, apela pa rin ng naturang opisyal sa lahat na pag-ingatan ang kanilang mga sarili at kagamitan, gayon din ang pakikipagtulungan sa kanila para maiwasan na mabiktima ng mga masasamang loob. Sa pag-enforce nitong ating tinatawag natin pag-maintain ng patient order, nagkakaroon kami ng coordinations. Last week nga, nagpunta ko dyan sa PDEA. Yun nga, isa rin sa napag-uusapan namin kung Yuletide seasons. Talagang dyan lalabas yung sabi ko nga yung mga illegal activities. At tinitiramin namin kung sino ba yung pwede namin makatanda. Dahil muna talaga sabi ko yung participation ng ating civilians ay talagang kailangan dito. At maging vigilant tayo na sabi ko nga sa inyo, on our own effort ay talagang sabi ko, gawin natin yung ating parte. Ang sa ganon ay talagang matutukan natin kung ano ba yung mag-preempt yung mga activities na mangyayari. Tampok ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Future of energy saving. The new Panasonic air conditioner, now with EcoNavi. It monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Sa temang Diamond Jubilee, 75th year of expanding horizons, creating impact on quality Catholic education, masayang idinaos ng Holy Infant Academy ang kanilang anibersaryo ng pagkakatatag mula 1937 hanggang 2012. Bilang panimula, pumarada sa mga pangunahing kalsada sa lungsod ang mga estudyante ng eskwelahan na pinatingkad ng iba't ibang makukulay na kasuotan.
Kabilang sa mga aktibidades ng paaralan ang mga palaro gaya ng basketball, volleyball, table tennis, sepak takraw, track and field, soccer at chess. Samantala, inabangan naman ng marami ang isinagawang cheer dance competition na paglalaban-labanan ng iba't ibang team. Tatagal hanggang Biyernes ang naturang selebrasyon. Sa ibang balita, inilunsad sa Mary Help of Christians Technology Center sa Barangay Para ang lungsod ng Calapan ang proyekto ng Department of Agriculture na magbibigay daan sa mga katutubong mangyan na maging produktibo sa larangan ng pagbebenta ng iba't ibang prutas at gulay. Kabilang sa mga dumalo sa aktibidad ang mga lokal at opisyales ng Department of Agriculture sa pangunguna ni DIR Leandro Gazimin ng Central Office, Executive Assistant Ms. Lenny Pecson, Provincial Administrator Saulong, DA, Staff NIDA San Juan ng Region 4B. Kasama rin sina City Mayor Salvador Leachon, Dr. Jojo Leviste ng Oriental Mindoro Provincial Hospital, kung saan kabilang din si Sis Phoebe Lacse, Directress ng MHCTC at Main Celebrant Father Gabayno Oybad. Nakapaloob sa proyekto ang food terminal, vermicomposting facilities, greenhouse, chicken slaughter facilities, piggery, extension at layer house. Ayon sa panayam kay Director Phoebe Lacse, hiniling nila ang 1.3 budget at isang elf truck sa DA na magsisilbing kaagapay ng mga katutubong mangyan upang mapabilis ang pagdadala ng produkto at maging produktibo ang mga ito pagdating sa pagnenegosyo. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline Staten Crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaari ring mag-log on sa www.cameravision.net. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez Alberto, na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.